Samantala sa likod ng balita, baha pa rin ngayon ang ilang lugar sa Mindanao dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa naturang rehiyon. Kaya naman puspusan ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagtutok sa mga lugar na binabaha. Ngayong umaga ating tatalakayin ang kasalukuyang lagay ng mga lugar na apektado pa rin ng baha sa Mindanao. Live dito ngayon sa PTV News Center, si NDRMC spokesman Major Reynaldo Barilo Jr. Good morning, Major. Good morning, Pia, at good morning sa ating mga televiewers. Okay, Major, isa-isahin lang po natin yung mga lugar na apektado dyan sa Mindanao. Opo, unang-una po dyan yung Maguindanao, yung mga bayan na nakapalibot po dyan sa Ligwasan Marsh, at ito pong dinadaanan itong daloy ng tubig palabas po ng dagat, itong Cotabato City. So sir, ano na po ang sitwasyon nila doon? Ngayon po ba mataas pa yung tubig o umuupa na? Nagsisimula na rin humupa, Pia, dahil ito nga, yung sunod-sunod na pag-uulan, na kahit ngayon hindi na umulan, pero itong mga nakarang araw, nakarang linggo, actually nagsimula pa noong July, kaya naman umapaw itong Ligwasan Marsh, nakapalibot dyan sa bahagi ng tubig na yan, itong more than 20 na municipalities na siya namang naapektuhan ngayon. At tulad nga na nabanggit ko kanina, itong papalabas na tubig, itong daanan ng tubig, itong Cotabato City na siya namang daluyan papunta sa dagat. So Major, ngayon na po papasok ang aksyon ng NDRMC. Ano na po yung mga measures na ginagawa ninyo bilang pagtugon sa problemang ito? Sa pagkikipag-ugnayan ng ating Office of Civil Defense, ARMM, at ng regional government ng ARMM din, paabot na natin itong mga karampatang tulong kasama ang DSWD para dito sa mga naapektuhang mga kababayan natin, para naman sa ganun matulungan sila dahil tulad nga ng nasabi ko kanina, hanggang ngayon mataas pa rin ang tubig at hindi sila makapaghanap buhay dahil nga nandun lang sila sa kanilang mga bahay, bagamat hindi naman sila nag-evacuate dahil yung tubig umapaw man, yung configuration kasi ng kanilang mga bahay, kung ma-imagine mo, Pia, yung may silong, yung may haligi, at nandun lang sila sa kanilang mga bahay. Okay, so sir, wala naman tayong casualties, wala rin tayong mga evacuees. May mga naitala rin tayo mga pagbabaha at insidente ng landslide sa iba't ibang parte ng ating bansa, maliban lang sa Maguindanao, dito sa Zamboanga City at saka dito sa Iloilo, Negros, and dito sa Luzon, dito sa Laguna, meron ding landslide. So, meron tayong naitalang 2 casualty, mga bata namatay, natabunan ng landslide, at several na wounded. Okay, so sir, when will be the right time para ma-evacuate natin itong mga residente? Hopefully, Pia, mag-subside na rin itong tubig. Yung tulad nga ng nabanggit ko kanina, hindi nila minabuti nilang manatili sa kanilang mga bahay dahil hindi naman umaabot yung tubig dun sa floor ng kanilang bahay dahil nga sabi ko kanina, may silong at may haligi yung kanilang mga bahay. Okay, sir, mukhang bahain na itong Mindanao, ano? Ano po itong mga preventive measures natin para medyo mas maiwasan na o hindi na sila ganun maging prone sa pagbaha? Pia, alam mo kasi yung configuration nitong Ligwasan Marsh, ito yung catch basin ng Mindanao, yung pag umulan dito sa Bukidnon, North Cotabato, South Cotabato, doon lahat ang daloy ng tubig. So, hindi na natin maiwasan yan. Meron tayo yung Mindanao River Basin Project, hopefully mag-progress ito at matugunan, magawa ng paraan na hindi na bahain itong ating mga kababayan. So sir, wala naman tayong say para pigilan yung mga residente na tumira doon sa tinatawag mong dangerous prone areas para sa kanila? Mababa yung lugar, Pia, pero yung sa mga nakaraang taon, alam na nila yung sitwasyon, kaya ganun yung configuration ng bahay na ginagawa nila dahil umaapaw yung tubig basta't umulan. So sir, in the current situation of the residents, ano yung latest o yung mga ginagawa nating tulong sa kanila as of this time? Yes, nagpapaabot tayo ng tulong, mga food and non-food items, at tinutulungan natin yung ating mga local government na mag-assess kung ano pa yung mga pangangailangan nila. So sir, wala naman tayong missing na pinaghahanap ng mga... Yeah, wala tayo. Okay. So sir, kakamustahin ko naman ito, nabalita natin, naglilipatan ng ilan nating mga kababayang informal settlers sa kanilang tirahan. Ano po ang inyong masasabi dito? Ano ang inyong nagiging papel bilang NDRMC?
Opo, maganda itong layunin ng ating pamahalaan at sinusuportahan natin ito para naman mailayo sa kapahamakan itong ating mga kababayan. Okay, maraming salamat sir sa inyong oras. Panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe sa publiko? May mga upcoming seminars po ba tayo and trainings para sa ating mga rescuers? Sa ating mga rehiyon ngayon, kinakandak nila yung ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Summit. Nasa kalagitnaan na tayo. Hopefully by the end of August, matapos lahat ng regions natin para naman yung ating mga bagong halal na mga pinuno, malaman nila yung kanilang mga roles and responsibilities as Disaster Risk Reduction and Management Chairperson sa kanilang mga lokalidad. Alright, very well said. Maraming salamat po sir sa inyong oras ngayong umaga. Good morning.